ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Biyernes. Unang Biyernes sa buwan ng Agosto, 5 na po tayo, 2016. At syempre pa makakaagapay po natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang morning on a Friday. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City. The girl with a dimple in every smile. Ang aking co-anchor lady, Miss Zarina La Porcelana Lozuegro. Miss Zarina, good morning. Good morning, Ka Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung kayo po ay nanonood, live kaming mapapanood sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo naman pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo pong kaagapay sa Empapawid Francis Cancino. Nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating weekend presentation. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod ng pambayan. At syempre pa ang paghimay natin sa ilang mga mainit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga payagang pangumaga. At syempre pa mga kaibigan, ang ating talakayan sa hapag ng ating talastasan. At para sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po ay masusubaybayan nyo rin sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At para naman po sa ating mga texters, pakiusap at pakiusap. Huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, o baka po hindi mabasa nila Porcelana ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Thank you very mucho. Okay, good morning on Hello, a Friday. Francis. Welcome back. Alam mo, paragi ko naalala yung texter mo no? Hindi na nawala sa cellphone mo yun, Pirmi na lang nagte-text, ha? Pirmi na lang, pirmi. Inaantabayan na Hindi, lang talagang niya pirmi sa na lang, mga attendance mo. Sinabi dahil pa ni Senyor nakikinig siya Alan, sa'yo. walang text. Sa akin ang Hindi gagaling niya yun. sinakita. Ano sa'yo ba nang gagaling? Sa message center namin ang gagaling ang text. Kaya alam ko kung merong mga prank texters dyan. Pag-ingatan mo yan, prank texters. Ay, ako, concern lang ako. Kasi gusto ko Isusumbong nila ko sa nakikinig. 8888. Ay, ayaw makinig. Sabi ko nga. Nasigaw na ngayon. Tignan mo nga naman. Hindi. Pag may pulis, Makinig ka matapang muna. talaga. Pag may pulis. May pulis kasi. Mami Raquel. Ganito, makinig ka muna. Ang pulis, naririto. Ang pulis sa ilalim ng tulay. Napaka-active mo. Kabalik mo lang. Aba, siyempre, hyper ako. Dahil tumataas ang presyon ko Kasi kahapon marami pa. nakikinig sa'yo. Nako. Nagtataka sila pag wala Sinabi agad. nga ni Senyor Si Alan, Ka walang text Francis. Hindi niya lang nakita yun. Asan, ipakita mo sa akin ngayon. Mamaya papakita ko sa'yo. Hindi, wag ngayon. Private person Ngayon. yun. So, kailangan. Ngayon. Okay. Ako na bahala doon. Ngayon na itong words of wisdom. Basahin Ayaw mo na nga ngayon. pala. Okay, ang ating words of wisdom ngayong first Friday ng August ay, the present and the past coexist, but the past shouldn't be in flashback.
Sa Tagalog po, ang kasalukuyan at nakaraan ay magkaugnay, ngunit ang nakalipas ay hindi na dapat binabalikan. Mula kay Aline Renee. Renee. Maraming Tama ko, no? salamat. Aline Renee. Okay. Maraming salamat, Mang Alan. Ang kasalukuyan at nakaraan ay magkaugnay. Siyempre, ang kasalukuyan at nakaraan magkaugnayan. Ngunit, ang nakalipas ay hindi dapat binabalikan. Past is past. So you have to move on, di ba? Tama. Kasi kapag nagpatali ka sa kahapon, wala nang mangyayari sa buhay mo. Hindi ka na uusad. Hindi ka na makakahanap ng mas maganda pang pagkakataon. Don't live with the past. Kasi yan ay nakaraan na eh. Hindi mo na maibabalik pa ano man ang gawin mo. Hindi na magbabalik. Kasi katulad rin ng pagtitiwala ng tao sa kapwa-tao. Tama. Kapag ikaw nawala na ng tiwala sa iyo ang kapwa mo, hindi mo na maibabalik na pagkatiwalaan ka ulit. Lalo na kung sinungaling ka, naglilihim ka. Iyan eh, di ba? Paano, hindi ba? May nagtatanong naman, paano daw naging coexist o magkaugnay yung kasalukuyan at nakaraan? Kasi po, kung ano yung mga ginawa mo nung nakaraan, talagang mag-e-epekto din sa iyong kinabukasan or doon sa iyong kasalukuyan. So, kaya talaga magkaugnay. Teka. And then, kung nandun ka na sa present mo and talagang focus ka na sa future mo, wag mo nang balikan yung past mo. Kasi talagang hindi ka mag-move. Hindi ka talaga aandar. Di ba? Oo, totoo yun. Kaya yung mga nagagawa natin na nakaraan na, maging yan man ay kabiguan, maging yan man ay tagumpay, hayaan na natin yun. Nakaraan na. Let's look for the future. Tingnan natin. And live in present. And live in the present. Okay. Maging ano na lang yan, aral sa atin. Yung mga nakaraan, aral na yan. Nagsimba ka ba sa Quiapo ngayon? Siyempre, first Sabi Friday, na nga, ikaw naman, hindi ka naman talaga nagagawi doon dahil hinahatid ka ng pulis dito. Malayo. Oo, sige, malayo. Yun yung Kung gusto, malayo. may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Okay. At, katulad rin, nung naganap na environmental forum kahapon. Yes, sa Mindanao. Sa Ateneo de Davao. No, na kung saan talaga namang nagingit-ngit ang galit ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kitang-kita natin sa kanyang talumpati. Hindi na raw niya binasa yung teksto na inihanda sa kanyang Yung mga speech. speechwriter. Ayaw niya. So, impromptu na naman ang ating sarili Pangulo. na lang niya. At talagang nakita mo yung galit niya. Pagdating sa droga, korupsyon, naku talaga naman. At saka yung pangalaga sa kalikasan. Yan, naku. Pati naman si Secretary Gina Lopez. Present din. At saka nagalit na rin. Nagalit na siya. Babariling ko kayong lahat. Yung mga hindi nasusunod, grabe naman babarilin lahat. Hindi. Yung mga hindi susunod. Yung sumisira sa ating kapaligiran. Kalikasan. At naku, talaga naman. Meron pa nga sumigaw si Secretary Lopez naninigarilyo ba kayo? Sabi ganon. Napaka-active niya Hindi, talaga. ibang klase yung pagka-hyper niya, no? Ibang klase, nadala na siya doon sa ika nga, emosyon na ni President Duterte kahapon. Talagang galit na galit Kasi si yung President. passion niya, yung advocacy niya, na-turn na into governance, which is yung pagpasok niya sa public office, which is great. Kasi nga talagang nandun na yung passion niya na pangalagaan itong kalikasan. Kaya hindi natin siya masisisi para sabihin niya na babarilin niya talaga yung mga Totoo yun. naninira. Lalo na yung lumalaban, naninira. Talagang wala. Kasi alam mo bakit? Ito sa edad kong ito, wala pa akong pangulong nasaksihan na nakapagsasalita ng ganyang tahasan, lalo na sa kalaban ng lipunan at sa kalaban ng bayan. Correct. Kasi ang mahal niya ang mga Pilipino, lalo na itong mga kabataan sa ngayon. Ano nga ba naman ang mangyayari sa kinabukasan ng mga bata kung lahat ito'y malululong? Sa droga. Sa droga. Yung ikinuwento niya, nasubaybayan mo ba? Yes, Dalawang Ka-Francis. eksena na ikinuwento niya. Nang dahil sa pakabangag, sabi niya gano'n. Nakakapanlo mo, ano? Hindi dahil mo alam sa na may pagkabangag sa nangyayaring droga, ganun. pati kapatid niya, nire-rape. Isipin mo yon. Sa Davao daw nangyari yan. Kaibigan pa niya. Isipin mo na, ikwento pa niya yan. Well, anyway, talagang wala pang presidente na zumiro in sa drugs. Sa nakalipas na mga administrasyon, wala pa. Hindi, yung kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, nung malaman niyang meron nandito sa bansa, nahuli nila yung limseng. Piniring squad. Then Agad-agad. after that,
tumahimik na ang lipunan. Wala nang nabalitaan tungkol sa droga. That was the first and the last. Pero hindi natin alam na yung mga succeeding administration, lumaganap na pala masyadong droga. Ganito na pala katindi. Halos ilang milyon yung sinabi ni President Duterte na involved na sa droga at addict na, ilan na? Ilang milyong kabataan na raw. And as per our president, sinabi niya na itong bansa natin ay transshipment ng droga mula sa bansang Mexico. Merong balita kahapon. I'm sorry to... Andiyan na naman daw yung mga Mexican. Cartel, yung mga drug cartels. Kaya nga, Sus, imagine cartels na nandito. Pag sinabi Tas mong cartel is transshipment. not short. And when you say transshipment, Hindi, parang daanan talaga daanan. tayo. Matagal na to eh. Ano? Matagal nang daanan Matagal ng na. bansa. Okay. Kailangan lang Samantala, masawatan. puntahan na natin ang ating kabalikat sa People's Television Channel 4 para sa unang bulusok ng ating mga balita on a weekend with Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, go. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang iligal na droga ang nais sugpuin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nais din niyang wakasan ang irresponsableng pagmimina sa bansa. Ayon kay Pangulong Duterte, kadalasan ng nakikinabang sa pagmimina ang mga oligarchs o yung mga mayayamang negosyante na gumagamit ng kanilang impluwensya sa politika. Samantala, ipinag-utos rin ng Pangulo ang pag-aalis sa mga illegal na fish pens sa Laguna Bay na pag-aari umano ng mga police officials at mga general. Samantala, kasabay ng selebrasyon ng Mindanao State Environment Summit 2016, inanunsyo ni DNR Secretary Gina Lopez ang pagsuspinde ng pamahalaan sa operasyon ng nickel miner na Claver Mineral Development Corporation. Ang Claver Mineral ang pangpitong nickel miner na sinuspinde ng pamahalaan simula nang magsimula ang kanilang pagsusuri noong July 8 na naglalayong matiyak ang pagsunod ng mga mining companies sa mga regulasyon na pumuprotekta sa kalikasan. May report si Eunice Samonte. Justice delayed is justice denied. Yan ang paniniwala ni DNR Secretary Gina Lopez. Kaya naman advokasya niya ay ang mabilisang aksyon ng konkretong solusyon. Sa kabila ng selebrasyon ng Oya Mindanawi o State of Mindanao's Environment Summit 2016, sinuspindi naman ni DNR Secretary Gina Lopez ang isa sa mga malalaking minahan ng nikel dito sa Mindanao. Sa isinagawang press conference, inanunsyo ni DNR Secretary ang kanyang matinding pagnanais at advokasya na maipasara ang mga malalaking kumpanya kumikita sa pamamagitan ng iligal na paraan, lalo pat ito'y nakakasira ng kalikasan. Kabilang nga sa kanyang mga sinuspinde ay ang Claver Mineral Development Corporation na kilala bilang isa sa mga pinakamalaking supplier ng nickel sa buong bansa at ang pangunahing supplier sa bansang China. Malaki ang magiging epekto nito sa global market lalo pat dito sa Mindanao nagmumula ang mga pangunahing supply ng nickel sa buong mundo. Matatandaan noong taong 2012 ay nasuspindi na rin ang Claver Mining Corporation dahil sa excessive silt build-up na nakakaapekto sa mga residente ng Surigao del Norte. Bukod sa Claver Mineral Development Corporation, mayroon rin siyang listahan ng mga kailangang i-audit na minahan. We are auditing three, Greenstone, Taganito, and SRMI Metals. Okay, and then I want you to know that the audit is not just technical, the audit is also social. Okay, kung may komunidad na nagdudusa dyan, hindi pwede yan. Kung nagkakasakit sila, hindi pwede yan. We're also testing the water, the agriculture, the fishing. Kung palpak sila dyan, they're not following the law. Okay, and then we are going to finish the rest of the mines in Mindanao by next week. By next week! Sa kabuuan, mayroong 7 malalaking minahan ang suspendido sa ilalim ng utos ni Secretary Gina. Samantala, naging matagumpay naman ang Mindanao Environment Summit na idinao sa Ateneo de Davao University, kung saan diniluhan ito ng mga environment leaders at advocate upang personal na maipaabot kay Secretary Gina ang kanilang mga hinaing. Hinimok naman ni Secretary Gina ang mga taga Mindanao na sama-sama makipagtulungan sa gobyerno para sa mas maayos at mas mayamang kalikasan.
Nakatakda namang pumirma ng joint agreement si Secretary Gina kasama si PNP General Bato de la Rosa at AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya, kasama ang ilan sa mga DILG leaders para matiyak na mananagot sa batas ang mga hindi sumusunod sa patakaran at batas ng kalikasan. Para sa PTV News, Denise Monte, Davao City. Samantala, muling binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga personalidad na nasa likod ng illegal drug trade sa Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo sa Mindanao State Development Summit 2016 sa Davao City. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi titigil ang pamahalaan sa kampanya nito laban sa illegal na droga hanggat hindi nauubos ang mga drug lords na sumisira sa buhay ng maraming Pilipino, partikular na ang mga kabataan. Anya, kanyang nasaksihan ang malupit na sinapit ng isang kaibigan dahil lamang sa pagkalulon sa illegal na droga. Sa iba pang balita, kinababahala ni Senador Panfilo Lacson ang patuloy na pagtaas ng bilang ng summer killing sa bansa na pinaghihinala ang kinasasangkutan ng mga vigilante. Dahil dito, hinimok ni Senador Lacson ang Philippine National Police na makipagtulungan sa Senado para maging mabilis ang investigasyon. May report si Joy Gumatay. Hinimok ni Senador Panfilo Lacson ang Philippine National Police na magbigay na ng pahayag patungkol sa tumataas na bilang ng summary killing sa bansa na hinihinalang pakana ng mga vigilante groups. Ito ay kaugnay ng isasagawang investigasyon ng Senado sa halos 600 kaso ng umano'y extrajudicial killings nitong mga nakaraang araw. A policy now to allow or just turn a blind eye those vigilante killings kasi gusto natin makita ano ba yung ginagawa ng police. 100 murders a month. Kung wala man lang maski isa na nasusolve, pwede natin tanongin yung PNP, ito na ba yung policy ngayon na bayaan lang natin na maski sino na lang pwedeng pumatay at maski sino na lang pwedeng mamatay. Nilinaw ni Senador Lacson na hanggang ngayon may agam-agam pa rin siya sa isasagawang Senate Inquiry in Aid of Legislation dahil hindi pa rin malinaw aniya ang mga panukalang batas na susuportahan ang mga impormasyon na makukuha nila sa naturang inisyatibo. Sa kabila nito, hinihikayat niya ang ating kapulisan na makipagkooperasyon sa Senado tungo sa pagreresolba ng usapin patungkol sa extrajudicial killings kasabay ng malawakang kampanya laban sa pagtutulak at paggamit ng droga. Ang iniwasan kasi natin dito, magkaroon ng deadlock between the Senate and the executive branch or the PNP in particular. They should be encouraged to attend, if only to be transparent in what they're doing. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Sa iba pang balita, inilatag ni Budget Secretary Benjamin Diokno sa harap ng mga negosyante ang mga programang ipatutupad sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon sa kalihim, gagawing prioridad ng pamahalaan ang pagpapatayo ng mga infrastruktura sa loob at labas ng Metro Manila. May report si Lala Pabilonia. Duterte sa harap ng mga miyembro ng Rotary Club Manila at Makati. Ani Diokno, magpapanukala ang Department of Budget and Management ng 3.35 trillion pesos na budget sa Kongreso para sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 11.6% kaysa ngayong taon kung saan nasa 3 trilyong piso lamang ang budget ng gobyerno. Ayon kay Diokno, infrastruktura pa rin ang pinakaunang prioridad ng Duterte administration. Nasa 900 bilyon umanong budget ang ilalaan ng pamahalaan para sa pampublikong infrastruktura sa taong 2017. The next 6 years will be called the golden age of Philippine construction. I estimate that from 2017 to 2022, public infrastructure spending would total 7 trillion pesos. That's 7,000 billion. Okay? Bukod naman sa infrastruktura, maglalaan din ng gobyerno ng 700 bilyong pisong budget para sa sektor ng edukasyon. Kasali sa budget ang pagtustos ng konstruksyon ng nasa mahigit 30,000 silid-aralan para sa akomodasyon ng K-10 hanggang senior high school.
Bukod dyan, magdagdag ng mga guro na nasa mahigit 50,000 at suportahan ng nasa mahigit 200,000 TESDA enrollees. Nais ding dagdagan ng Administrasyong Duterte ang budget para sa mga state university at mga kolehiyo mula sa 49.7 billion pesos ngayong taon patungong 58.8 billion pesos para sa 2017. Pati ang government subsidy para sa health insurance na magkakahalagang 50 bilyong piso. Paglilinaw din ni Jokno, susundin ng DBM ang probisyon ng Korte Suprema ukol sa DAF at PDAF. Di umano isasali ang DAF at PDAF sa budget ng DBM. Our goal is to have a Budget Reform Act. This requires legislation which will address the abuses of the two previous presidents in the exercise of the power to prepare and implement the government's budget. Our goal is to restore the checks and balances of the three branches of government. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Mula nang ilunsad ng pamahalaan ang 8888 Citizens Complaint Hotline nitong Lunes, nakatanggap na ang Civil Service Commission ng daang-daang tawag. Karamihan umano sa mga ito ay para ireklamo ang mabagal na pagproseso ng mga papeles at dokumento sa mga tanggapan ng gobyerno. Wala naman umanong natanggap na prank calls ang CSC, di gaya ng 911 emergency hotline. May ulat si Jervis Manahan. Sa kwartong ito sa gusali ng Civil Service Commission, tinatanggap ang mga tawag sa hotline 8888, ang sumbungan ng bayan laban sa mga katiwalian sa gobyerno. 3 araw pa lang mula ng ilunsad, mahigit 700 tawag na ang natatanggap nito. Pagmamalaki ni Civil Service Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, wala pa naman daw silang prank calls na natatanggap. Di gaya ng 9/11 na libo-libong prank calls na ang mga natatanggap na tawag. Yung mga calls na pwede nating sabihin na na medyo hindi about government service ay yung mga calls na nagte-test kung gumagana na ba to. Ganun lang, okay? O kaya yung iba biglang nagbababa. Pero yung nanloloko talaga, hindi. Although we receive a report from one agent, meron daw tumawag na nag-o-order sa isang fast food. Sa unang araw pa lang nito noong August 1, 4 na raang tawag na ang kanilang natanggap. Halos 150 ang mga reklamo, halos 70 naman ang nagre-request ng tulong, mahigit 30 ang nagtatanong, at 6 naman ang mga suhestyon. Pinakamarami sa mga reklamo ang mabagal na processing, pagkabigong tugunan ang request, at mga problema sa trapiko. May mga natanggap din daw na tawag tungkol sa korupsyon, hindi pag-i-issue ng resibo, at maging tungkol sa garbage collection. Kung pwedeng aksyonan agad-agad, aksyonan namin yon. So kung halimbawa, it's just a matter of calling the attention of the agency, o meron daw na-delay na proseso dyan, meron kayong kliyente dyan, right away na-aksyonan yon. Right away din, binibigyan namin siya ng update. Kausap na namin sa ganito, i-entertainin na ho kayo dyan. Kapag tumawag ang isang tao, tinatranscribe daw ng mga ahente ang concern at saka itatawag sa tamang ahensya. Ang mga mabibigat na problema gaya ng korupsyon, ipina-file sa isang database para maimbestigahan. Sa ngayon, 25 ang ahente ng Civil Service Commission na tumatanggap ng mga tawag. 24/7 ang serbisyo kaya pwedeng tumawag anumang oras o araw ng linggo. Pero paalala ng CSC, mga concerns lang sa gobyerno ang kaya nilang tugunan at hindi ang sa mga pribadong kumpanya gaya ng Meralco at Maynilad. Kung cellphone ang gagamitin, normal rates ang konsumo nito. Pero kung landline ng PLDT, libre na raw ang tawag. Panawagan din nila, huwag sana abusuhin ng mga manloloko ang naturang hotline. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Bilang ng mga pamilyang Pilipino na sinasabing sila ay mahirap bumaba sa 45% batay sa pinakahuling survey ng National Weather Stations. Ang detalye mula kay Pauline Requesto. Bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na kinokonsidera ang kanilang sarili bilang mahirap. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, 45% ng mga respondents o tinatayang katumbas ng mahigit 10 milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap. Mas mababa ito sa 46% noong Abril. Ito rin ang pinakamababang self-rated poverty rate sa nakalipas na 4 na taon. Huling naitala ang mababang rate noong December 2011. 43% ang pinakamababang self-rated poverty rate na naitala noong March 1987 at March 2010.
Isinagawa ang survey mula Hunyo 24 hanggang 27 sa 1,002 respondents mula sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa survey, 54% ng mga taga Mindanao ang nagsabing sila ay mahihirap, 52% sa Visayas, 41% sa Luzon at 32% naman sa Metro Manila. Lumabas din sa survey na tumaas ang self-rated poverty threshold o ang minimum na buwan ng kita na sa tingin ng respondents ay sapat para sa isang pamilya. Para sa mga taga Metro Manila, kailangan umano ng isang pamilya ng 20,000 pesos upang hindi maging salat. 15,000 pesos naman ang sa Luzon, habang 10,000 piso para sa Visayas at Mindanao. Samantala, inihayag ni Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo na marami pa ang kailangang gawin upang mapababa ang bilang ng mga mahirap, self-rated man ito o hindi. Dagdag pa ng kalihim, hindi sinasalamin ng mga survey ang tunay na muka ng kahirapan. Kung tatanungin kasi ang mga Pinoy kung sila'y mahirap, sasabihin ng mga ito na nakakayanan naman ng mga itong makisabay sa buhay kahit na ang totoo ay hindi ito kumakain ng 3 beses sa isang araw o di kaya'y kumakain ng mga pagkaing mababa ang nutritional value. Naniniwala naman si Liza Maza ng National Anti-Poverty Council na kinakailangan ng structural reforms, partikular na sa sektor ng agrikultura at manufacturing upang tuluyang maresolba ang problema ng kahirapan sa bansa. Para sa PTV News, Pauline Recuesto. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Ka Francis at Charina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. 42 minutos, 25 segundos makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na tayo sa ating aparador ng message center. Salam, Kuya at Zarina. Mabuhay po si Pangulong Duterte. Sana bigyan pa siya ng mahabang buhay at malakas sa kalusugan from Liza of Holos, Sulu. Thank you very much. Hi po and happy viewing po sa Natividad family. Thanks. Thank you, thank you. Good AM, ma'am, sir. Pakigreet lang po kay Mayor Sigfred Duterte sa Tabogon, 4th District of Cebu. Thanks po. Greeting from Bonjing Federanga. Thank you. Maayong buntag po, Radio Vision. Tama po, pass is pass. Pakibati lang po ang aking mga anak, sina Loloy, Mimi, Junjun, na nag-reply para sa school. Thank you po. God bless. Cindy Nunez ng Zogod, Southern Leyte. And good morning, Ka Francis and Serena. We Mindanaoans, thanks Almighty God that President Duterte have started tunay na pagbabago. Let Senator De Lima put at NBP so she can cook shabu. From Abdul Rahman de Zamboron. Thank you very much. Serena. Ito naman po sa aking cabinet. Good morning po, Ma'am Zarina and Ka Francis. Pakibati po kami mga taga Smoky Mountain. Lagi kami nakasubaybay sa Radyo ng Bayan. Si Art. Arturo Bato ng Smoky Mountain. Good morning, Ma'am and Sir. Happy viewing po kay Sir Isagani de la Cruz, Division Superintendent of Sarangani from Roy Escaner of Banate. Maraming salamat po. Good morning, Pareng Francis. Ang gwapo mo ngayon, maski may edad na. From Lopez of El Salvador City, Misamis Oriental. More power po to Radyo Vision for your very good service to our people and beloved nation. Rod Samson Shaton ng Negros Oriental. At saka po binabati namin ngayong umaga sila June, Bobby at Kurt mula sa DYCT Radyo ng Bayan, Tacloban. Magandang umaga po. Pahabol, good AM po. Pakisuyo lang. Kung kaya pa, pabati naman kay Gemma. Birthday niya kahapon. Hehehe. Sign on din ako ngayon. Thanks po. Benix po dito sa Radyo ng Bayan, Davao. Oy, sige. Belated happy birthday, Gemma. Mula kay Benix, yung ating dating technical engineer dito. Hello, Kuya Benix. Nasa Radyo ng Bayan, Davao. Davao. Okay, sa puntong ito. At paraanin na natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin Ka Francis ang Tugigaraw Radyo ng Bayan. Kasama po si Teresa Campos. Na ibagabigat, Teresa, konektado ka. Teresa, na ibagabigat kasama nga Zarina, inasahang mas makikilala pa ang mga lokal na produkto dito sa Hilagang Luzon at ang pagunlad ng mga small and medium entrepreneurs sa pagtatapos kahapon ng 25th North Luzon Area Business Conference na ginaginanap dito sa lungsod ng Tuguegarao. Ayon kay Vice President Alfonso Lao ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, malaking tulong para sa mga SMEs ang paglahok sa mga aktibidad ng NLABC lalo na sa kanilang mga trade expo. Aniya, isang mainam na venue ang ganitong mga aktibidad para sa mga negosyante at ang gobyerno upang makapagbalangkas ng mga estratehiya na makapagpapaunlad sa maliliit na negosyante. Sinabi ni Lao na maswerte ang Tuguegarao City na magsilbing host
sa 25th and Lobsy ngayong taon dahil naabot nito ang mga pamantayan na kanilang inilatag. Kasama na rito ang pag-showcase sa kakaibang produkto mula rito sa Norte. Bukod sa mga SMEs, dumalo rin ang matataas na opisyal ng PCCI sa katatapos na business conference at kasama rin si Senador Francis Pangilinan na nagsalita sa harap ng mga lokal na negosyante hinggil sa pagyakap nila sa iba't ibang teknolohiya na makakapagpaangat pa sa kanilang estado, partikular na sa sektor ng agrikultura. Sa ganitong paraan ay makakapag-ambag din sila sa paglago ng ating ekonomiya. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City, Media ng Bayan. Salamat, Teresa Campos. Puntahan natin kagyat, Radyo ng Bayan Naga with Jane Betito. Jane, Diyos marhay na aga sa Indongabos. Konektado ka. Marhay na aga man sa Indogabos, mga programa ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang nagbigay ng pinakamalaking kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng Bicol nitong nagdaang taon. Ito ang pahayag ni National Economic Development Authority Bicol Regional Director Agnes Espinas na siya umanong ipresentang data ng Philippine Statistics Authority. Ang Bicol Region ang nanguna sa economic growth kaysa sa ibang rehiyon sa bansa sa nairehistrong 8.5% growth rate noong 2015 na 2 beses ng paglago nito noong 2014. Ayon kay Director Espinas, ang services sector ang nakapagbigay ng malaking share kung ikukumpara sa industry sector. Ang services share ay kinabibilangan ng investment sa mga tao gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na umaabot na sa 369,000 ang mga beneficiaries noong 2015 na tumanggap ng conditional cash transfer galing sa nabanggit na programa. Para sa Radyo Vision, Jane Betito, DWRB Naga, Media ng Bayan. Thank you very much, Jane Betito. Narito naman po ang Marawi Radyo ng Bayan kasama si Shora Sarigala. Mapia Kapipita, Assalamualaikum Shora. Konektado ka. Yes, maraming salamat, Mapia Kapipita, Sir Francis at kasamang Sir Rina. Assalamualaikum Pilipinas. Puspusa ng paghahanda ng mga organizers sa gaganapin na kauna-unahang Maranao Dulang Festival sa lungsod ng Marawi sa susunod na buwan ng Setyembre. Ang naturang aktibidad ay pangungunahan ng bagong sultan sa Bacolod na si 102 District Revenue Officer Attorney Nasrullah Conding ng Bureau of Internal Revenue. Sa panayam ng PBS Radyo ng Bayan, sinabi ni Conding na bahagi ang nasabing Dulang Festival sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Piyesta ng Sakripisyo ng mga Muslim at layunin din nito anya na maitaguyod ang mga kultura ng bansang Maranao. 10 dulang ang ihahanda ng bawat kalaho kung saan ilalagay nila sa bawat dulang o malaking tray ang iba't ibang putahe ng mga Maranao. Ang mga papremyo dito ay 50,000 piso sa first prize, 30,000 piso sa second prize at 20,000 piso naman sa third prize. Bukas ito anya sa lahat na gustong lumahok mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga local government units, civil society organizations at sino man may kakayahan na magpresenta ng 10 dulang. Kabilang sa magiging mga hurado, sina Lano Sur, Governor Soraya Alonto Adjong, City Mayor Attorney Mahol Cantamara at si MSU President Dr. Habib Makaayong. Pagkatapos sana ng Eid al-Adha prayers sa Setyembre 11 ay sisimulan na ang nasabing Maranao Dulang Festival na gaganapin sa MSU Golf Course. Inimbitahan bilang panauhing pandangal dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may angkan sa bansang Maranao. Para sa Radyo Vision, ito lamang po si Bayo Shora ng Islamic City of Marawi, Media ng Bayan. Maraming salamat, Shora Sarigala. Okay, alamin na kagyat natin muna ang ating weather outlook on a weekend, Zarina. Yes, live po sa Pag-asa DOST. Puntahan natin ang ating kasama na si Desiree Zonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga rin sa inyo dyan, Zarina, Ka Francis, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na po ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng ating panahon. Mga pag-ulan pa rin yung magpapatuloy sa ilang bahagi nitong ating bansa. Yan po ay dulot sa ngayon ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Dominante po yan, partikular na dito sa may buong Mindanao. Ito pong ITCZ, para mas maunawaan natin kung bakit ito nagpapaulan, ito po kasi yung lugar kung saan nagsasalubong yung hangin na mula sa magkaibang direksyon. Sa kanilang pagsasanib, nakakabuo ng mga kaulapan na siya namang nagdudulot ng mga pag-ulan sa mga apektadong lugar.
At ngayong araw nga ng Biyernes, asahan natin yung maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dito po yan sa may buong Visayas at pati na rin dito sa may Mindanao. Dito naman sa atin sa Metro Manila, gayon din sa may natitirang bahagi nitong Luzon, inaasahan naman natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin po, magpapakita si Haring Araw at inaasahan natin yung maalinsangang panahon hanggang sa tanghali. Pero pagsapit nitong latter part of the day, posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Kaya naman, huwag kalilimutan na magdala ng payong sa inyong mga lakad. Kuha naman tayo ng update doon sa bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ating pong panayam kay Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza, nabatid na lalo pa nga itong lumakas at naging ganap ng tropical storm. Sa ating paring panayam, napag-alaman din natin na hindi naman ito inaasahan na papasok dito sa ating boundary. Pero ang posibleng mangyari, palalakasin ito yung epekto ng habagat na siya namang magpapaulan hanggang sa susunod na linggo. At para kumpleto na yung ating taya ng panahon, check natin yung mga temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin po natin dito sa Luzon para sa mga dadalo. Sa First Friday Mass sa bahagi po yan ng Quiapo, huwag kalilimutan magdala ng pamaypay dahil yung temperatura natin, posible po yan hanggang sa 33 degrees Celsius. Mas mataas naman dito sa bahagi nitong Tuguegarao, yung inaasahang temperatura posibleng umabot yan sa 35 degrees Celsius. Temperatura naman natin dito sa Lawag hanggang dito sa may bahagi nitong Legazpi, yan po ay maglalaro between 22 hanggang sa 33 degrees Celsius. Check naman natin sa bahagi nitong Visayas, inaasahan din natin nakakambal ng mga pag-ulan yung temperatura na nasa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. At panghuli lamang po natin, dito sa bahagi nitong Mindanao, inaasahan naman natin sa Cagayan de Oro hanggang dito sa Metro Davao at pati na rin sa Zamboanga, yung temperaturang nasa pagitan ng 24 at posible po yung umabot sa 32 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula rito sa Asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Jonyo. Okay, good AM ka Francis, Ma'am Zarina. Pwede po bang itawag sa 8888 ang pagnanakaw ng load, ang Smart at Globe Network? Kasi ang hirap mag-budget sa load tapos ninanakaw lang nila. Ang laki na ng kita nila, hindi pa sila makontento. Wow, talagang, well, gandang buhay, handsome ka Francis. Oh, thank you. At porsilanang Zarina, ba talaga nawala na. Nawala yung ano, oy, nako, mamaya na lang. Ihahabol na lang ulit mamaya. Sige, Zarina, narito na ang ating panauhin. Yes, Ka Francis, sa ating live po. hapag ng talastasan. Go! Live dito sa ating studio. Makakasama natin si Director Mahar Lagmay, Executive Director po ng Project NOAA. At ang pag-uusapan natin ay yung kahalagahan, pagbabago at ano pa yung maaari nating i-expect dito sa Project NOAA na nakatutulong lalo na kapag may disaster or kalamidad, Ka Francis. Okay, let's welcome Dr. Mahar Lagmay. Magandang umaga po. Salamat na pasyalan yung Radio Vision, Doctor. Yes. Ay, magandang umaga po, Ka Francis. Magandang umaga. Okay, una siguro dahilan sa tayo yung nakasentro dito sa Project NOAA, ito naman pong Project NOAA ay batid na ng ating mga kababayan. Nung ito po ay inilunsad nyo sa July 2012. 2012. Bali, kaka-4 na taon lang. Kaka-birthday lang last month. Oh, kabe-birthday. Pero sa loob ng 4 na taong singkad, alam po namin na naging kapaki-pakinabang ang inilatag na Project NOAA at alam namin na hanggang sa mga sandaling ito, patuloy pa rin ninyong pinag-iibayo ang proyektong ito para sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na sa iba't ibang kalamidad na dumadatal sa ating bansa, Doctor. Yes, sir. Bali, simula nung 2012, ng July, ay marami na po tayong mga nagawa, no? Katulad po ng lahat ng mga storm surge maps ng buong Pilipinas, nagawa at different levels. Wala pong ibang bansa na may kumpletong ganito. Tayo lang. At high resolution landslide hazard maps ay nabuo po natin ang Pilipinas. High resolution ito. Pag tinignan nyo yung NOAA website, makita nyo ngayon, makikita nyo yung mga mapa. Pero hindi naman yun yung importante. Ang importante, naiintindihan natin yung hazards, pero napaliit natin yung lugar na mga natukoy na hazardous, no? Kasama dito pala yung baha, no?
pag napaliit natin yung lugar na yon, mas marami tayong natutukoy na lugar na ligtas para lagyan natin ng evacuation center, lagyan natin ng mga development sites para sa susunod na mga taon pag nag-develop ang mga communities, pag wala sila o naiiwas natin sila dun sa mga panganib na lugar, wala tayong disaster na pag-uusapan. Yun po ang isa sa napaka-importante, no? Yung mga mapa na kung saan tayo magbabase ng ating plano. Ayun. At ang isa pa na nagawa po ng Project NOAA dahil po do sa mga instrumento at teknolohiya na ilagay ay yung dati na forecast. Kasi ang paniniwala niyo po ba ang forecast ba ay palaging tama? Hindi, di ba? Kasi by definition, ang model na forecast ay hindi pwedeng mag 100%. Kaya nga po tinatawag yan pagtaya sa lagay. Pagtaya lang. Hindi sinasabing yung 100% accurate. So meron tayong puwang dun sa kaalaman. Kaya po ang Project NOAA naglagay ng 1,500 sensors na rain gauges all over the Philippines. Ito po ay nung nagbabasa ako nung yung si Reverend Manuel Selga, SJ, 1937 pa lang, siya po yung head ng Weather Bureau. 1937 pa lang, plano na nilang maglagay ng 1,000 rain stations all over the Philippines. Ngayon lang sa Project NOAA nangyari yan. At yan po, yung puwang na sinasabi natin doon sa forecast, dinatagdagan, kino-complement ng ating automated rain stations gamit ang teknolohiya. Pagka nakita natin kung saan umuulan ng malakas, alam natin kung gaano kalakas at ano ang katumbas na baha nito, nadadagdagan yung kaalaman, nabibigyan natin ng warning. At dahil sa ganon, meron tayong warning at nabigyan natin yung mapa. Sa loob ng 4 na taon, meron pong 15 severe floods at saka debris flow events. Isang klase po ng landslide nito na nabigyan ng abiso hours in advance kasama yung forecast na abiso, no? So, yung puwang, kung sakasakaling meron na itong pagkukulang, ay napupunuan ng near real-time information. Hours in advance warning to, pero 15 floods. Kasing taas yung tubig ng 3 basketball ring sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Naabisuhan po yan at ang resulta, ang tawag namin doon ay disasters averted. Kung meron mang casualty, mostly 0 casualties. Para bagang sinabi natin na kapag nagtaya tayo ng isang bagay, merong tinatawag na margin of error. Yung margin of error, plus 5, less 5, yun ang pinupunan ngayon. Pinupunan ng Project NOAA. Yun ang sinasabi ko. Yun ang doon. Kaya napakalaking bagay ang natutuhan natin dito sa aspetong ito, Zarina. Dr. Malino ko lang, 1 hour advance? Hindi po. Depende po kung saang ilog yun. Depende. Minsan, katulad doon sa Tagaloan, nung nabigyan yung information doon sa NDRMC, nabigyan ng warning yung officer, na disaster risk officer, alas 12, 15. Okay, 12. Nangyari yung pinakamataas na baha alas 6. No? Pero alas 2 pa lang, alauna, bago unmanageable na yung baha, nailikas na yung mga tao. Isa lang ang namatay doon sa Tagaloan, nung bagyong Senyang. No? Yung isang yon ayaw lumikas, no? Kasi inaalagaan niya yung kanyang baboy. Ayaw niyang iwanan. So, nabidyohan siya, tinatangay, papuntang dagat nung rumaragas yun lang, ang baha. nakasakay siya sa bubong ng bahay niya. Yun tinangay. Yun ang casualty lang. Yun lang ang casualty. Pero unprecedented yung baha na yun kasi never in their memory nakita nila yung ganong klaseng baha na na-overtop yung mga dike. Maraming dike diyan sa Tagaloan di ba? So na-overtop yon dahil sa taas ng baha. Pero ganun pa man, dahil meron tayong warning to complement the forecast na information, ay 1 death lang. Isa lang ang namatay doon sa Tagaloan. Doctor, nakumpleto nyo na yung mga basin natin. Nalagyan itong isang equipment na nagmo-monitor ng flood. Napakarami po ng ating mga river basins. Pero yung malalaki, 18 major river basins at saka may 200 mahigit pa, ay yun po ay nalagyan na imapa, pero sinusubukan natin kumpletuhin ang buong Pilipinas. Kasi lahat ng lugar sa Pilipinas ay pwedeng ulanin ng malakas. Pwedeng magka-landslide, pwedeng magkabaha dyan, at yun po ay kailangan natin kumpletuhin pa.
bawat barangay, bawat munisipyo, dapat kumpleto yan ng mga mapa. Sir, for 4 years, marami pa po ba dapat pang baguhin o i-upgrade dito sa Project NOAA para talagang makatulong na sa ating kababayan? Hindi ko po maibibigkas dito sa programang ito yung dami ng kailangan gawin na pagtibayin pa yung ating mga efforts sa disaster risk reduction. No? Pero ang isang masasabi ko ay dito sa mundo, isa tayo sa mga nangunguna. No? In fact, galing lang yung mga Project NOAA doon sa Rome at saka sa Bonn. At yung mga tao doon sa UN ay nag-i-email sa amin. Sabi, pwede bang... Makopya? Hindi, makopya. Replicate ito sa lesser developed countries. No? Kasi magandang ehemplo doon sa disaster risk reduction na kasama yung climate change adaptation na nakikita nila base dun sa mga conference, no, ay parang nandun tayo sa nangunguna tayo dun sa mga programang gamit ang advanced science at saka technology. Pero dito, Dr. Lagmay, sino po ang mga nakakaagapay ng Project NOAA para ikangay sa mga pangangailangang tutustusan pa natin ang mas mga malalaking pangangailangan para talagang makamit na natin yung minimithi natin na tunay na larawan ng Project NOAA na kumpleto na. Ayun po, no, ay lahat naman po ang dapat na makaagapay ng disaster risk reduction efforts kasama po ang Project NOAA ay lahat ng ahensya, lahat ng grupo down to the individual. Lahat po ng tao dapat kaagapay natin dito, no. Pero sa yung pinaka main, ang kasama po namin ay doon sa NDRRMC. Kami po ay kasama ng Pre-Disaster Risk Assessment Core Group ng NDRRMC na tuwing merong panganib, nagpupulong-pulong yung mga ahensya ng DILG, DOST, DSWD, lahat po ng ahensyang related sa disasters. At kami po ay gumagawa ng assessment para makita hindi yung phenomenon. Kasi yung bagyo, yun ay phenomenon. Yung typhoon ay phenomenon. Ang hazards doon ay yung malakas na ulan na nagdudulot ng baha, yung malakas na hangin na nagdudulot ng storm surge, malakas na ulan na gumagawa ng landslide, nagtitrigger ng landslide, at saka yung malakas na hangin na tumatangay ng mga bubong, at saka mga kung ano-anong mga ng pababagsak ng mga puno. Yun yung hazards. Yung bagyo mismo, hindi yun yung hazard, yun yung phenomenon. So kailangan ma-translate natin yung mga hazards into impacts na siyang titignan natin, bibigyan natin ng pansin. So hindi lang po ito forecast ang ginagawa ng Project NOAA. Kaalaman po sa disaster mitigation to na sari-sari po ang kailangan natin malaman. Kailangan natin ng physicist, kailangan natin ng geologist, geographer, developer na ginagamit yung lahat ng pwede natin magamit panlaban doon sa mga dilubyo. Ngayon sa new admin, sir, meron na po bang mandato or direksyon para sa pagpapatuloy ng pag-unlad nitong Project NOAA? Yun po ay magandang tanong. Ano? Sa August 9 ay magkakaroon po kami ng pag-uusap ng Secretary ng DOST, Secretary de la Peña, kasama po yung advisory body na National Academy of Science and Technology. Doon po malalaman kung ano ang direksyon ng Project NOAA, ng DOST Project NOAA. Pero sa ngayon po, ang status po ay ang aming pondo ay hanggang Pebrero na lang. Wow. Ayun, bilang na. Pero hindi, may pinaghahandaan sila ngayon towards the end of the year dahil darating sila Nina. Expected na yan na darating sila Nina. At yung series ng mga typhoons na alam naman natin na 20 to 22 per year ang pumapasok sa Pilipinas, coupled with El Nino phenomenon, medyo malaking paghahanda na naman ito sa Project NOAA, Doctor. Opo, palagi naman po. Kahit last year, kahit this year, palagi naman pong handa ang mga tao ng Project NOAA. Hindi na po natutulog yung mga yon, yung mga batang yan, mga researchers natin. Kasi importante po na sa mga susunod na henerasyon, nakakapag-training din tayo ng mga disaster scientists. Kasi paggrabe ng paggrabe, meron tayong mga ini-expect na mga climate change impacts. Right. So kailangan padamihin din natin ang mga tao na nag-aaral ng mga dilubyo at saka paano gamitin ang siyensya at teknolohiya para labanan natin ito. Wag lang natin payagan na ma-pirate sila. Ayun po. Kung ibang mawala storya silang kung hindi natin naaalagaan ang ating mga siyentista, lalo na yung mga kabataan na mga researchers ngayon na pagkagaling-galing, mapapirate talaga yung mga yan. Kailangan alagaan.
Now, ito paraging itinatanong to sigurado, Dr. Lagmay. Yung NOAA, biblical na pangalan, ano po? Diyan ba talaga hinango yan? Yung NOAA po stands for Nationwide Operational Assessment of Hazards. Nagkataon lang na jive doon sa kay NOAA. Meron din kaming 40 nights rain. Meron kaming ibang mga programa pangalan ay MOSES, no? Mobile Nagkataon Service. lang din. Nagkataon lang din. Ang ganda naman pagkakataon. Meron nga kaming driver dati ang pangalan Genesis. Lahat na napalibutan. Merong kaka-apply lang ang pangalan ni Jesusa. So nagkakataon lamang na yung mga pangalan ay ganun po na nagiging biblical, pero hindi naman po sinadya yun. They are guided naman talaga ng Almighty natin, which is great. Kasi yung NOAA, NOAA, di ba parang nagsalba siya doon sa flooding din na nangyari. 40 days and 40 nights, non-stop rain yun. So ang tanong nila lahat, inakma ba to doon? Oo, parang ganun Kasi hazard rin calamities, ganyan Baha. Baha. NOAA, baha. Ang maganda pa dito, app siya. So kahit sa smartphone. Nasubukan nyo na ba yung Arco? Yung Arco, Isa downloadable for iOS and Android, no? Yun ay lahat ng mga mapa ng baha nandun. Hazard map. Hazard map. Okay. So, Arco. para, NOAA's Arc yan NOAA's Arc. ARK. Arco ni NOAA yan. Nandun po, gamitin po natin para alam natin yung mga panganib sa ating kapaligiran. Dagdag sa NOAA. Dagdag so sa aside NOAA. from app ng NOAA, meron pa yun pa yung Arco na isa. That's right. Arco yun, Arco. Arco ni NOAA na yan. Nakapalood na yan doon sa Project NOAA, di ba? Yun po yung mga isa sa mga ginagawa ng Project NOAA. Okay, so before totally winding, we do not want to take too much of your time. Dr. Lagmay, meron kayong mensahe sa sambayanan. Ang mensahe ko lang po ay ngayon pong magtatag-ulan na, in fact nag-umpisa na, nakailang bagyo na tayo, pangatlo na, Karina, no? Dadami pa rin po yan. So, karaniwan dito sa Luzon, tsaka sa Visayas, ay meron tayong mga bagyo pagdating ng mga July, August, September, no? Habagat, di ba? Natatandaan natin, 2012, 2013, 2014. Hindi lang po para sa mga taga-Luzon, no? Kahit po sa Mindanao, lahat po ng bahagi ng Pilipinas ay pwedeng tamaan ng mga panghanib, no? Maging ito ay baha o landslide, lahat po. So lahat po ng Pilipino ay dapat palaging maalam kasi kapag maalam tayo ay mas malaki ang tsansa natin na mailigtas ang ating sarili at saka mga mahal sa buhay. Okay. Thank you very much sa inyong oras at we are looking forward for the success at continuing success of Project NOAA. Sige po. Maraming salamat din po. Okay, mga kaibigan, ang ating pong kabalikat si Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 51 minutos, 31 segundos. Makalipas ang alas 6 para sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup mula sa Radyo ng Bayan. Narito po ang Hulo Radyo ng Bayan kasama si Nasra Ani. Magandang umaga, Nasra. Konektado ka. Magandang umaga at maraming salamat. Isa ang patay at isa naman ang sugatan sa isinagawang drug operation ng mga pulis dito sa bayan ng Hulo, Sulu, noong Martes. Ito ang unang pagkakataon na may namatay at nasugatan mula ng pinaigting ng Hulo Municipal Police Station ang kampanya laban sa iligal na droga. Ayon kay Police Chief Inspector Almer Ismail, OIC ng Hulo MPS, pupustasan na sana ang biktima na si Sedimar Abduhadi ng Tinga Talipaw nang bigla nitong inagaw ang baril ng pulis sa Matada, Barangay Asturias. Nabaril ang pulis na si SPO1 Nadsmir Ajibun sa paa kaya napilitan ang mga operatiba paputukan ito. Na umano'y mukhang hindi panghuli ng buhay. Maliban sa kaugnayan nito sa iligal na droga, nakat ng pulis na marami rin kasong pagpatay ang kinakaharap ng biktima. Sa ngayon, ayon kay Major Ismail, 33 katao na ang nahuli nila na kinabibilangan ng 11 drug pushers at 22 drug users sa isinagawang siyam na drug raid sa Barangay Tulay, Asturias, San Demundo at World City. 38 pushers naman at 480 users ang nauna nang napasuko ng Hulo MPS noong July 20. Para sa Radyo Vision, Nash Ani nag-uulat mula sa Hulo, Sulu, Media ng Bayan.
Maraming salamat, Nasra Ani. Puntahan natin, Radyo ng Bayan Palawan with Damian Lacasa Jr. Damian, mayad na temprano, konektado ka. Yes, maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. May pagkakalob na ng pamahalaang palalawigan ng Palawan ng 60% bahagi ng sahod ng mga mag-aaral na nagkaroon ng summer job noong Mayo sa ilalim ng SPES o Special Program of Employment for Students. Sa panayam, sinabi ni Palawan Public Employment Service Office Manager Richard Devote na sa susunod na linggo ay bibigay na sa mga estudyante ang halagang 2,400 piso. Ito ay ang 60% kabuuang 4,000 piso bilang kanilang suweldo. Ayon kay Rebote, umabot ng 2.8 million pesos ang inilaang pondo ng Palawan Provincial Government para sa 500 estudyante na nagtrabaho sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa buong lalawigan ng Palawan kasama na ang lungsod ng Puerto Princesa nitong nakaraang bakasyon. Samantala, ang nalalabing 40% ay hindi pa tiyak kung kailan may pagkakaloob sa mga ito na magmumula ang pondo mula naman sa Department of Labor and Employment o DOLE na nakakalaga ng 1,600 piso kada estudyante. Sa ugnayan ng DWRM, Radyo ng Bayan Palawan, sinabi ng pamunuan ng DOLE Palawan na isinasa proseso na nila sa ngayon ang pondo para sa kanilang SPS program. Posibleng sa huling linggo ng buwang kasalukuyan, maaaring pagkaloob sa mga estudyante ang bahagi ng kanilang mga sahod. Yan ang report mula dito sa DWRM, Radyo ng Bayan Palawan, para sa Radyo Vision. Ako si Damian Lacasa Jr., Media ng Bayan. Thank you very much, Damian Lacasa Jr., Radyo ng Bayan Palawan. Samantala, sana kahit hindi ako ang laging nakakasama mo, nakakausap, nakikita, sana di ka magbago kasi ako kahit malayo man tayo sa isa't isa, trust me, mahal kita at hindi ko gagawin na lokohin ka at lalong hindi ko gagawin na ipagpalit ka sa iba. Oy, 10-4 love. Oh, GM, I won't give up because I love you, Radyo Vision, PTV4. Dato Omar ng Davao City. Thank you very much, Dato Omar. Happy viewing, happy listening. Gandang buhay, Hansan Francis. Thank you. And Porcelain Skin Zarina. I would grip those hooked to your program. A blessed day and happy listening. Zils Palacio of Butuan City. Salamat po sa inyong pagtitiwala. The true and chosen president is born. Ipagdasal ka namin, mahal na Pangulong Duterte, at sa lahat ng iyong adhikain para sa bayan. God bless. Magandang umaga, Radyo Vision. Lalo na sa inyo, Sir Francis at Madam Sarina. Mabuhay ang Pilipinas. Berhil ng Cagayan de Oro City. Thank you very much. And finally, good day po, nabuksan ko po now yung Radyo Vision. Maaari po bang first time ko lang po ito? Sana pagbigyan nyo po ang aking pagbati at parating sa aking kapatid na kakimo po siya at labanan niya kasi uuwi ako sa September sa birthday po niya. Antonio Gabuyan, 63 years old po siya. Ako po si Ludi Santos from Malabon City. Maraming salamat po. Okay, sasama natin siya sa prayers. Okay. Ito naman po, ito po ba ang Media ng Bayan? Hindi po kasi clear ang nakasulot sa TV. Yes po, ito po ang Media ng Bayan. Na yung pagkabigat kakabsat idol, Sir Francis, Sir Alan Ma'am, Zarina, Okay. Amianan Chapter at 1 Ganap Guardians, Nagilian Isabela, Retired BFPSFO2, Roger Flores Pidig, Ilocos Norte. Good morning ka, Francis, Ma'am Zarina, mabuhay po kayo at ang Radyo Vision. Lagi po kami nanonood sa inyong programa sa TV4. Dito po kami sa Palnavira, Catanduanes. Oy, thank you. Omengina Gomez, talad po. Diyos mabalos. At panghuli na po, sana po ay mag-guest nyo si beloved Mr. President Duterte sa program nyo. God bless po mula kay Cyril Dime. Maraming salamat po. Darating po yung pagkakataon na yan, hinahangad din at dinadanangin po namin. And with that, Zarina. Yes, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At ang inyo pong kaagapay sa ngalan ni Audrey Goriseta at ng Radyo Vision family, Francis Cancino, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful and blessed weekend ahead of us. God bless. Until next week, maraming salamat po.